Hallelujah. Hallelujah. Okay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po, unatigit sa ating Diyos na buhay. Pangalawa po sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Ako po si Brother JV Lozada, nagmula po sa pangunguna ng ating Pastor Nervin Javier dito sa lugar ng Door of Faith Church, Abu Dhabi, UAE. Tayo po muna ay umawit para sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin ang kay buti-buti mo, Panginoon, dahil tunay na sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ang ating Panginoon ay napakabuti. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, dakilang Diyos. Patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Marami pong salamat sa panibagong araw, Panginoon, sa patuloy na kalakasan, sa hininga, Panginoon, na patuloy ng pinagkakalob at binibigay sa bawat isa, Panginoon. Tunay na sa lahat ng panahon, Panginoon, palagi kayong mabuti, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil kahit kailan di niyo po kami niiwan, di niyo po kami binapabayaan man. Maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na ako po na inyong lingkod na isang pagkakataon uli, isang pribileyo na makapagbahagi ng kadakilaan nyo sa bawat isa. Dalangin po namin na sa lahat po sa oras na ito, Panginoon, walang ibang mapupurihan kundi kayo lamang po, Panginoon. Kayo lamang po yung aming itataas sa aming mga buhay. Dalangin po namin na pakabalutin po ninyo yung kabanal-banalang dugo ang bawat isa. Dalangin po namin yung patuloy na pagsama ng inyong banal na Espiritu, dahil walang kabuluhan lang lahat ng ito kung wala ang iyong pagsama. Kaya sa inyo po namin tinataas at ipinagkakatiwala ang lahat ng ito, at yung kalooban nyo lamang po masunod sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon muli. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating una't higit sa ating Diyos na buhay. Pangalawa po sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Ako po muli si Brother JV Lozada sa paungan po ng ating Pastor Nervin Javier dito sa Door of Faith Church, Abu Dhabi. Purihin ang ating Panginoon, at atin pong pagbubulay-bulayin ngayon po. Maipagbukas na lang po kayo sa akin sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 15, talata 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. At ang sabi po dito ay, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Sa Tagalog po, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon.
Isang napakaganda pong talata na gustong ipabatid sa atin sa umagang ito ng ating Panginoon sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58 sorry. Para po sa atin to lahat, mga kapatid, yung mensahe na ito. Meron po itong tatlong bahagi. Ang una po ay ang tatalakayin natin sa umagang ito ay tumutukoy sa resurrection o sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sabi nga po the resurrection is foundational to our faith. O ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay isang matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Tunay nga dahil walang kabuluhan ng ating buhay, yung ating paglilingkod, kung hindi nangyari lahat nung kung walang muling pagkabuhay na nangyari. Kaya nandun yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Pinigay niyang kaisa-isa niyang anak upang para sa ating mga kasalanan, para tubusin lahat. At yun nga, sa pangalawa, the resurrection inspires us to give ourselves fully to the work of the Lord. Yung resurrection po ay ang nagbibigay ng inspirasyon sa atin na ibigay natin ng buo yung ating pong mga sarili sa gawain ng Panginoon. Dito po tayo magpo-focus sa sabi po dito. Uulitin ko po sa Tagalog. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo. Dito po, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po, bilang isa na pong manggagawa o isang lingkod ng ating Panginoon, hanggang saan po ba, tuwing kailan lang po kaya nakikita sa ating mga buhay, mga kapatid, yung pagiging isang Kristiyano, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Karaniwan po kasi, di ba, kung kailan lang sa araw lang ng linggo, kumbaga doon lang, ang katanungan doon, after nung Sunday service natin, yung araw ng Lunes hanggang Sabado, kung nakikita pa rin po ba sa pamumuhay natin o sa trabaho natin, habang lumalakad tayo sa sanlibutan, yung nakakapaglingkod pa kaya tayo sa ating Panginoon. Kumbaga, doon mapapatunayan o makikita yung pamumuhay natin sa bilang Kristiyano na habang tayo lumalakad na sa sanlibutan. Diba? Dahil katulad na maraming pagsubok sa sanlibutang ito, tunay na tayo tao lamang, nandyan yung mga tukso, yung mga pagsubok, pero wag nating hayaan, mga kapatid, na yung mga pagsubok na to, yung mga gawa ng kaaway, yung maging dahilan upang lumayo tayo sa Panginoon. Bagkus, ito yung gawin nating panghawakan natin yung salita ng ating Panginoon. Sa halip na imbis na tayo'y panghinaan, mas lalo pa tayong magpakatatag dahil alam natin na kasama natin yung ating Panginoon. Sabi po dun stand firm and stand firm and let nothing move you. Sabi doon, magpakatatag tayo, mga kapatid, at huwag matinag. Kahit gaano kalaki mang pagsubok, kasi sabi nga, 'di ba, parang ang isang bagyo, hindi naman palaging magi-stay yan. After ng bagyo, nandiyan yung araw, yung liwanag, 'di ba? Yung mga pagsubok na yan, hindi bibigay ng ating Panginoon yan ng inggit sa ating makakaya. Huwag nating hayaan na matibag tayo ng mga pagsubok na yun. Halimbawa sa trabaho, hindi lahat magiging sang-ayon sa iyo. Especially nakikita nila sa atin, mga kapatid, na bakit ganito parang alam mo yung medyo salungat sa kanila yung mga natin, 'di ba, ang isang pagiging Kristiyano ay salungat, taga-baliktad nga ng sanlibutan ito. Siyempre maraming magiging against sa atin, pero wag nating hayaan na wag tayong magpadala doon sa mga naririnig natin. Pangawakan natin palagi yung yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sabi, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Nasa simbahan ka, nasa church ka man, nasa outside, nasa trabaho ka man, nasa bahay ka, naway patuloy sa ating magliwanag yung makita yung kaliwanagan ng ating Panginoon, maging ilaw at asin tayo sa sanlibutang ito. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal.
Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi ito masasayang, mga kapatid. Kung ilang taon na tayo ngayon, sabihin natin sa mga kung halimbawang 50 years old ka ngayon, 60 years, napakabilis ng panahon ngayon, mga kapatid. Dito sa UAE, parang ano ka lang sa mga nag-abroad nating kapatid, no? Yung buhay dito, magtatrabaho ka, gigising, tutulog, napakabilis ng araw. Kaya doon mo makikita na lahat talaga ng bagay lumilipas. Napakabilis ng panahon. Pero yung kabutihan ng ating Panginoon sa araw-araw, may mga dumarating man na pagsubok, pero pagka naiisip mo yung lahat ng bagay dito sa mundo is temporary lang. Yung reward, palaging, di ba, kaya ang sabi dito ng ating Panginoon na dahil alam ninyong hindi masasayang inyong pagpapagal para sa Kanya, gawin natin yung pinakamabuti sa paglilingkod sa ating Panginoon, dahil ang lahat ng ito hindi masasayang. Isipin natin palagi na naglilingkod tayo para sa ating Panginoon, para sa ikararangal ng ating Panginoon. Bagamat minsan pagod ka sa trabaho, minsan marami kang iniisip, pero yung magnasa tayo na magpatuloy lang, dahil walang kalugihan sa paglilingkod, o walang kalugihan ng maglingkod sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon dahil patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon. Kung may pagkakataon na mag-share ka, maghayag ka saan man lugar o dako, i-grab mo yung opportunity na yun. Nahihiya ka man, pero kumuha tayo ng lakas ng loob upang makapagbahagi, o ibig sabihin, humingi ka ng tulong sa ating Panginoon, na bigyan ka ng lakas ng loob na, alam mo yun, may limit lang yung kaalaman natin, nalalaman natin, pero yung ating Panginoon, yung karunungan na nanggagaling sa Panginoon, yun yung hindi matutumbasan. Kaya tunay na hindi nga tayo karapat-dapat, pero pinapaging dapat tayo ng Panginoon. Sipin natin ang lahat ng bagay ating magagawa dahil kasama natin yung ating Panginoon. At patuloy po nating panghawakan na kahit kailan hindi niya tayo iwan, hindi niya pababayaan. Dahil naalala ko lang po na itong mga nakaraan, ako po na inyong lingkod sinubok rin ng ating Panginoon sa iba't ibang pagsubok. Pero alam mo, yung pinanghahawakan lang natin yung salita ng ating Panginoon, na alam ko, Lord, sabi ko, alam ko, Panginoon, pagsubok lang to, mas makapangyarihan kaysa sa mga pagsubok na to. Yun yung palagi kong pinanghawakan. Kaya palagi nating panghawakan na yung Diyos natin, yung Diyos na buhay, Diyos na hindi nagbabago. Minsan may isip ko pagka nagbabahagi ako, bakit parang alam mo yung nandun palagi pinapaalala ng Panginoon na dumaranas tayo ng pagsubok, paulit-ulit na sinishare na tungkol sa mga pagsubok, gano'n. Pero ibig sabihin lang nun, palaging pinapaalala ng ating Panginoon na, anak, lahat ng dinaranas mo ngayon, panandalian lang yan. Sa dulo, may reward lahat ng pagpapagal mo. Kaya yung naisin natin, yung maparangalan yung ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya hindi na po tayo magpakahaba-haba, dahil yun po yung gustong iparating ng ating Panginoon, na stand firm and let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa uli pong pagkakataon, babasahin ko sa Tagalog na, kaya mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain ang inyong pangalan. Muli, maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri kayo namin. Pinasasalamatan sa inyo pong pinakamataas na papurit, parangal, pagsambat pa. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pagsama ninyo sa bawat isa. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, sa lakas na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita niyo na nahayag sa umagang ito.
Maraming salamat po, Panginoon, dahil kahit kailan di niyo po kami iniwan, di niyo kami pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Naway sa lahat po na aming napakinggan sa umagang ito, naway ito po'y aming naway tumimo o aming may apply sa aming pamumuhay habang kami po'y lumalakad sa sanlibutan ito, na saan man po kami dako magpunta, magtungo, hindi lamang sa araw ng linggo po, Panginoon, kundi sa bawat araw na aming mga buhay ay makita, Panginoon, yung inyong paliwanagan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na kung ano man dinaranas ng bawat isa, pinagdaraanan, kilala niyo po ang bawat isa, patuloy niyo pong i-comfort, Panginoon, ng bawat isa. Kung may karamdaman man o sakit, patuloy niyong pagalingin ng bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin na pakabalutin po ninyo pong kabanal-banalang dungo ang aming puso't isipan, at naway anuman pong gawa ng kaaway, hindi po makapanaig at makapanugumpay sa bawat isa, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Tigit sa lahat po, Panginoon, dalangin po namin yung patuloy na pagsama ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, dahil wala po kami magagawa kung wala kayo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo po namin tinataas at pinagkakatiwala ang lahat ng ito, at may palagi yung kalooban nyo lamang po ang mangyari at masunod sa aming mga buhay. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsambat, pagdakila at tanging pangalan ng aming Panginoon at ang inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. To God be all the glory po. God bless po sa lahat.